Ano po, one time po kasi si Sophie, kinagat niya po yung teacher. Doon po talaga ako nag-worry. Kinagat niya po yung teacher. Na yung bata ay may ginagawang ganito. Ayan, katulad nga po yan, that's why we are having our conference now. Dahil nga, kailangan natin na ma-address yung concern na huwag nang mauulit. Lagi nilang binubuli si Sophie. Binubuli si Sophie. So, ayun po mga amigo, sa pagpatuloy po ng ating video, i-explain po namin kung ano po talaga yung nangyari dito. Kasi may nagda-doubt ako na kung ikukwento ko sa inyo kasi sa mga previous po na mga videos, maraming ano sa amin ano sa akin na bakit daw binobroadcast ko pa yung mga ganito is napaka-personal daw po. Naisip ko naman na ito po nasa social media kami, so wala kaming ano dito. Kumbaga hayag na yung buhay ni Mami, buhay namin sa lahat ng tao. Kaya po, mas mabuti po na i-explain po namin sa inyo kung ano po talagang nangyayari. Kasi po, ang hirap po maglihim talaga dahil makikita po sa akin. Kaya kung mga nakaraan po, sasabi ko sa inyo, stress po ako. Ano po ako, kasi ngayon lang po ako umuwi ng Pilipinas. Pag uwi namin dito, naging instant tatay ako ng maraming bata. So pag uwi ko dito na maraming adjustment nangyari sa mga bata, yun yung sa may kay Sophie. So matagal kong inilihim sa inyo yung mga ganitong nangyayari sa school dahil po natatakot ako na masisina naman at sabihin nyo yung mga dapat hindi ko muna sinasabi sa inyo to. Pero malaki po ang epekto sa akin nun dahil ako po ay responsibilidad ko sa Sophie. So, marami pong times kasi na umiyak si Sophie sa school. Tapos, dinadedma ko lang yon. Tapos, dumating sa point na si Sophie po ay medyo hindi na okay yung ginagawa sa ibang classmate o Meron lang naman siya kasi hinampas na isa. May hinampas si Sophie na isa. Siyempre, hindi naman pwede sa atin yun. Pero, pagpunta namin dito, naliwanagan po ako sa lahat ng mga nangyari. Ayun po, di ba Ma'am Christy, natatakot, ang totoo kasi natatakot ako baka mamaya may magawa ng hindi maganda si Sophie sa mga kaklase. Yes, kasi, opo. kasi dumating sa time na may nahampas na si Sophie. Doon ako natatakot kasi syempre, kumbaga kahit bata laro-laro yan, hindi yon ang, kumbaga, ibang nanay, paano iisipin ng ibang nanay pagka nasaktan yung anak nila, di ba? Siyempre masasaktan yung nanay. First and foremost, hindi lang din naman si Sophie ang nangahampas. Opo. Ang nangaaway ng bata. Meron pa nga mga kwento, hindi naman dito sa school natin, na pati lapis itinutusok sa ibang classmates. Nga po. So, ibig sabihin po, hindi ganun ka-normal, pero nangyayari. Nangyayari. Nangyayari ang ano ko po Ma'am Christy doon, baka mamaya marami kasi daw pagkakataon na nangahampas talaga si Sophie. Yun. Natatakot tayo na. Natatakot ako na hindi naman marami, dalawa lang, isa lang naman yung hinampas niya. isang beses. At nakausap ko na rin yung parent. Opo. Hindi naman din ganun ka, nagulat lang din siya. Naghabulan. Kasi nag-inisan. Nag-inisan. Ininis, o di syempre, hinabal, hinampas. Which is normal sa mga bata, sabi ko nga sa inyo. Opo. Normal lang din yun. There is nothing to worry about. Kasi pinagdadaanan naman talaga ng mga bata yan. Kaya lang, mag-worry tayo pag papabayaan natin yun. Pagka nagdire-diretso yung Oo, ganon. pag hindi natin i-address yung concern na yun. So, the moment na nakita natin may ganon, kailangan agad-agad, yun, makuha natin yung attention ng parents that na yung bata ay may ginagawang ganito. Ayan, katulad nga po yan, that's why we are having our conference now. Dahil nga, kailangan natin na ma-address yung concern na huwag nang mauulit. Maulit. Opo. Pagsabihan lang yung mga anak natin. Ma'am, ano po ba ang tingin nyo? Anong reason bakit tingin nyo na gano'n na lang na mahampas siya o kumbaga parang nananakit na siya ng kaklase, nananakit ba? Ganun ba ang tamang term o ano? O anong kayang reason nun? Bakit ganun palagay nyo po? Well, una nga, sabi ko sa inyo, normal lang din naman sa mga bata yan. Opo. Nakikipag-away, nag-aaway, mga bata nga eh. Pangalawa, I don't know, baka naman ako ibas ng mga ano mo ngayon. Baka kasi sa kanila, sa kanilang magkakapatid, baka normal lang yung hampasan. Normal nga lang po. O yung mga ganon. Normal kasi, po yun. Nung one time, kasi po si Amir talagang... Si Amir. Oo. Chamame, Amir cuando pegar Sophie, fuerte. Hinampas niya Oo. si ano. Totoo po yun. Totoo po yun si Amir talaga. Sabi ko, baka lang naman na ang thinking lang ni Sophie ay okay lang manghampas because
silang siblings, silang magkakapatid, Oo. yung gano'n, parang normal lang Normal sa kanila yung gano'n. Opo. Parang lambingan na nila, kaladyaan na nila, yung mga gano'n. Eh baka ang thinking ni Sophie, okay lang yun. So, might as well- Kaya po pala sinasabi kasi ni Mami na wag tigilan si Sophie na laging ginagano ng mga kapatid. Kasi kung hampasin nga po ni Amir si Sophie, gano'n na lang. Kaya siguro sa mga kaklase, gano'n din si Oo, yes. Yun pa, kailangan ma-explain sa kanila magkakapatid na syempre, hindi sa atin, sa culture natin, hindi tamang nag-aampas Oo. na gano'n, na nananakit ng kapwa, yung ganyan. Hindi lang naman sa culture natin, kahit naman saan, di ba? Kumbaga, Depende parang- po kasi talaga sa nakasanayan sa pamilya. Oo, yun lang Kung po, ano baka yung lang naman dahil nasanay si Sophie. isa siguro pong factor yun kasi sa aking obserbasyon po kasi Ma'am Christy, ganun po talaga yung nangyayari. Lagi nilang binubuli si Sophie. Lagi nilang sinasaktan. Ganun, lalo si Amir, ganun ang ginagawa niya kay Sophie. Ganun lang po gawin natin, mag-ano lang po tayo. Obserbahan muna natin kung ano yung magiging development kay Sophie o mauulit pa ba o yung mga ganun. Pero po para maiwasan po yung mga pananakit, yung mga ganyan, ay babantayan na lang po muna para po at least if ever na may gawin si Sophie sa room na akala niya normal lang yun, merong aawat. Yes. At mag-explain sa kanya. Mag-explain sa kanya. She should not be doing that. Oo. At saka pagka nagiiyak po, para hindi po magkaroon ng iskandalo sa loob at hindi ma-interrupt yung mga kaklase, ang gawin na lang po, sabi niyo po, kukunin si Sophie, ilagay mo na sa sasakyan. Kausapin muna. Pag okay na siya, ibabalik na lang. At least meron lang talagang nagbabantay. Pero hindi naman po kailangan sa sasakyan, kahit dito sa room, Opo. sa isang room na pwede siya magpahinga muna, Opo. magpa-calm. Gano'n na lang po. Sana nga po maging okay din po kasi syempre Oo naman, magiging okay yan. Ilang buwan pa na. ilang buwan. Kasi sa mga kapatid naman po kagaya Ang ni adjustment ay medyo matagal. Lalo na sa mga bata. Yun nga po. Ano nyo lang po, balitaan nyo na lang po ako paano ang gagawin natin. Yes. And then, ano po ba yung mga pagkakataon na nangyayari sa school na halimbawa ay nagiging ano na sa school, yung sa mga klase. Ano pa yung mga ginawa ni Sophie? Ang alam ko lang po kasi yung nanghampas. Tapos, Umiiyak lang. umiiyak. Oo. Umiiyak. Yun Tapos meron pa yung... normal din yun, parang Normal. umiiyak siya. Pero ma'am, At hindi lang dito, sa ibang schools din. oo. mga ganyan Yung ano story. po, kasi may one time na kay Ma'am Joyce po, yung teacher mismo. Doon po ako nabahala talaga. Oo, may one time kasi mga... Well, talaga nangyayari din yun. Nangyayari kasi may one time po kasi si Sophie, kinagat niya po yung teacher. Doon po talaga ako nag-worry. Ayun. Syempre hindi na okay yun pag ganun. Kaya sabi ko, yun yung time na sabi ko, stop muna ng pag-aaral si Sophie kung ganun yung gagawin. She was trying to control kasi. Paano po ba nangyari? Bakit po Kino-control ni Ma'am Joyce. Oo. O ngayon, hawak ako, gusto niya makawala dahil habulin niya yung kaklase yata na hinaharap. Kinokontrol ni Ma'am Joyce tapos, kumbaga, Dahil gusto niyang lapitan yung kaklase na syempre yung yung nagme-make face daw sa kanya. Gusto niyang puntahan. Meron nang bubuli sa kanya. Hindi man bully. Nag-aano sila. Naglalaro. Naglalaro sila. Oo. Siguro kapi ng mga bata Opo. Yung mga ganon. Di syempre, inaawat na ni Ma'am Joyce. Syempre, si Sophie gusto niyang siguro makagante or gusto niyang mahabol talaga yung bata. Yung ganon. Parang pakawalan siya, kinagat niya si Ma'am Teacher Joyce. Yun nga, takot ako noon nang sinabi na agad kasi nga, kinausap ko rin si Ma'am Joyce after noon. Ma'am Joyce, paano, pasensya na po, ganun. Pina-check up naman natin si Ma'am. Pina-check up naman si Ma'am Joyce. Natatakot na. Ngayon, sabing ganun, ang kwento, parang sa loob ng room, yung mga kahit practice teacher, natatakot na rin yung mga ganyan. Hindi naman daw. Sabi naman, lagi po ako umiikot sa klase. Okay naman. Kahapon, she was okay. 2 beses akong bumaba nung morning. Mama, kumusta? Kung dumating po, kasi di ba kinausap kita nung gabi. Tapos, chinek ko kung pumasok na si Chamami ngayon. Si Mama si Chamami ngayon. Sabi, chinek ko nung kaninang umaga, kahapon ng umaga, sabi naman niya, Ma'am, opo, asan ka ako si Chamami? Ma'am, andyan po, may kinuha lang, parang
nag-CR lang, ganun. Kaya wala si Chamame nung nag-visit ako. Mm. Tapos, dahil hindi ko nakita si Chamame at minomonitor ko nga rin si Sophie at yung situation ko, anong mangyayari kung nandiyan na si Chamame, ganyan. Eh, tinanong ko si Ma'am Joyce, okay lang siya, ma'am? Okay naman po. Tapos, nung hapon, bumalik uli ako. Okay, ma'am, yung performance ni Sophie. Okay po, ma'am. Very good po siya. Ganun. Ay, nako. Walang tantrums, walang iyak, Wala, walang nakaupo doon, nakangiti ang bata. Ano siguro. Pero may napansin pa ako, Ma'am Chrissy, sa kanya. May time na talagang gusto niya umiyak na umiyak lang. Siya mismo nagsabi sa nanay niya na, Mama, gusto ko umiyak. Gusto ko Why umiyak. daw? Walang reason. Baka naman kasi, yun nga, naninibago sa environment, namimiss yung environment dun sa ano. Baka yun, one of the factors na. Kaya nga po. Pero salamat po kasi alam nyo na naliwanagan ako ngayon. Pero sa totoo lang, Ma'am Chrissy, kahapon, nagdesisyon na ako sa sarili ko na ipupull out ko muna si Sophie at ipatututor ko na lang muna. Kasi 6 years old pa lang naman ka ako. Sabi ko kay Lenlen, Mami, tanggalin ko muna si Sophie siguro sa school para at least ka ako. Baka mamaya ay kung ano pa ang magawa sa kaklase. Pero Yung gusto ganun. ni Sophie mag-aral, ayaw niya nga uuwi. Pag sinasabi sa kanya, o sige, dahil iyak ka ng iyak, uwi ka na muna. Ayaw niya. Uwi muna tayo. Ayaw niya, lalo siya nagpapalaman niya pag sinabi ko uuwi siya. Uuwi siya, lalo siyang Ibig umiyak. sabihin, she loves the school. She Oo. loves to be in the school. Ayaw niya uuwi. Sige, wag na lang natin muna. Diba, nung time na yun, pinupunta, narinig ko lang umiiyak, iniintay ko yung mga taga-DepEd. Tapos bigla umiiyak. Tumakbo ako dun sa classroom na may bata umiiyak, si Sophie nga yun. Nakita ko, nag-aalala nga, nandun si Ate Lelian. At, sige, halika na, umuwi na tayo, mga ganyan. Ayaw naman niya. Ayaw niya, gusto niya, nandun siya sa loob ng school. Kaya baka mas lalo siyang, you ask her, kung gusto mo ba, hindi ka muna mag-aaral, or gusto mo mag-aaral ka. Tanungin ko muna, no? By that, Sige. ako ang thinking ko, gusto naman niya nag-aaral. Sige. Okay. Siguro So, kailangan po namin mag one-on-one na pag-usapan yes. namin. Tapos, pag sinabi niya gusto niyang mag-aaral, that's the time na pwede natin i-inculcate sa isip niya na, anak, if you want to study, dapat hindi ka mag-hurt ng classmates. Sige. Kasi bawal yun. Sige. Parents nila. Ganun na lang po. Siguro mas after po nito, kausapin ko si Sophie na one-on-one. Na, ay, siguro po ako na lang muna. O kausapin ko na lang po muna siya one-on-one. Kasi hindi ko pa siya nakakausap talaga na yung heart to heart Yung gusto kong ipaunawa sa kanya na ganito. One time lang, ang sabi ko lang sa kanya, so yung time nang merong siyang yung kinagat niya si Ma'am Jo, sabi ko, Sophie, gusto mo pa bang pumasok? Tinanong ko naman yun. Sabi niya, oo. Tapos nanginginig siya. Grabe takot niya. Kasi alam niya na mapapalo nito kasi pagka ito namalo, syempre, iba silang mamalo Sige po, ganun na lang. Pero salamat po at least na ano ko ngayon na inanyo yung isip ko na wag natin sukuan yung bata. Wag natin sukuan yung bata at kumbaga lahat ay nasa process. Ganun na lang. Kumbaga, inisip ko na lang yung mga sinabi nyo na hindi lang si Sophie yung ganyan, kundi maraming bata yung may ganyang cases. Maraming adjustment yung pinagdadaanan ni Sophie. And you have to understand that. Apo. Marami Yung mga bata nga na mga Filipino na yan, nagdadaan din sila sa adjustment pag mga first day nila sa big school. Lalo na siya. Diba? Nasa ibang environment pa siya. Kaya mas kumbaga, mas mahirap yung adjustment na pinagdadaanan ni Sophie. Kaya intindihin natin. Apo. Magpamature din